Ipasok na natin ating kapatid, Mobile Journal, Merrimon Reyes mula doon sa Senado. Merrimon, nandiyan ka na ba? Yes, Jovi, Chiki, good evening. Dito ngayon sa Senado, actually, yung ilang mga senador pa, especially from the majority, ang nakuha nating info, nandun daw sila sa lounge, nag-uusap-usap daw, hindi siya caucus. Kumbaga, ito lang yung usual na either kakain, magkakasama raw sila, magkikwentuhan daw and whatnot. Kaya kung sakali man, either dito sila dadaan sa hallway na to, sa may legacy wall, or doon na sa kabilang exit. Pero for the meantime, yung still na umuugong na kudeta o yung naisapalitan yung liderato na sa kasulukuyan ay pinangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano, may ilan tayong mga nakausap from the minority na tinanggihan yung claims na meron daw threats na binibigay ang mga miyembro ng minority sa ilang miyembro ng majority para daw umanib sa kanila. Ang ibang claims pa, for example, sila Senator Amy Marcos, nabanggit nila na meron daw incentives pang ino-offer. Ang nasabi kanina dyan ni Senator Raffy Tulfo, hindi raw yung totoo. At hindi raw yung ginagawa ng minority. As a matter of fact, mas maganda nga raw magtrabaho raw muna sila at tsaka na raw isipin yung kudeta-kudeta na yan. And so far sa minority, solid pa raw sila, masaya raw sila. At si Senator Raffy Tulfo, magsistay daw siya sa minority come what may. Okay, so before natin puntahan yung pag-uusap ninyong dalawa ng ilang mga senador kasama si Senator Raffy Tulfo, puntahan ko lang yung I'm sure hindi pa nagsasalita ang majority do sa naging presko ng Malacanang. Wala pa rin sigurong sinasabi yung yung mga admin diyan sa Senado. Pero mga nakasama mo diyan, ng mga taga-media ba, hindi sila na-shock kasi nag-cover sila diyan, nakita nila yung narinig, nakita, natakot do sa putukan na lumalabas sa report ng Malacanang kanina, ng authorities kanina, Merrimon, ay wag ko na sabing stage, pero at least wala palang kaputukan, so parang bakit nangyari ito? At yung isa pang narrative dyan, may warning shots na from General Aplasca, ng Office of the Surgeon at Arms dito. Pero yung so far, mula kahapon hanggang sa araw na ito, yung mga kapatid natin sa media, lalo-lalo na kasama natin at the hype of the moment, pare-pareho ang gusto mo na mangyari raw, konting pahinga, debriefing, makikipag-consult daw sila sa kanilang mga psychologists or yung mga special at mga professional na maaaring makatulong para daw i-process nila yung possible emotional trauma o yung physical trauma na naramdaman nila. Kasi yung mga kasama natin dito, kung wari may konting kalabog lang, medyo nagpapanik. Kumbaga, natitrigger yung anxiety nila na baka raw may nangyayari ng hindi maganda or nababalikan yung nangyari during last week. Pero ang isa pang inaantabayanan natin, kung magkakaroon din ba ng iba pang participation ang media na present during that time, dahil nga natanggap din ng Senado yung directive nga na kukunin yung logbook, yung pangalan ng mga media, mga kapatid natin sa media na present noong May 13 at May 14. At alam nga natin, ito nga ay parte rin ng pag-iimbestiga sa mga nangyari sa mga oras na iyon. And kanina, nung natapos yung sesyon, nakausap natin si Senator Robin Padilla. Ang natanong natin sa kanya, yung ginagawang pag-hearing ng palasyo, and natanong natin na sinasabi daw doon, walang ebidensyang nagpapakita na may attack na nangyayari sa Senado. Sabi ni Senator Robin, naku, hindi niya raw masabi kasi wala raw siya dito sa second floor nung nangyari yon. Nasa 5th floor daw siya, kasama niya raw si Senator Bato de la Rosa. Umakyat daw siya sa taas. Oo, kasama niya raw. And doon tinatry nating kulitin si Senator Robin kung siya ba talaga yung sumakay doon sa sasakyan ni Senator Robin. Basta ang sinabi lang dito ni Senator Robin, hintayin daw yung lalabas sa investigasyon para iisa na lang daw yung info. Pero kanya raw yung sasakyan na yon. And sa kanya raw yun. Pero up until this moment, ang sinasabi, wala siyang idea kung nasaan daw itong si Senator Bato. But still confirming na mahal daw ni Senator yung bansa, yung Pilipinas, kaya nandito raw siya sa Pilipinas. Pero other than that, walang ibang nabanggit si Senator Robin, bukod na lang sa kung papasok ulit yung usapan naman ng kudeta, solid naman daw silang majority as of now. Telling kasi, Merrimon, yung mga terminology na ginamit doon sa presentation kanina sa palasyo, na talagang ang pagtrato kay Senator Bato ay escape. Sabihin, tumakas, umalis, at pumuslit palabas ng Senado. Naalala ko, sabi ni SP Alan Peter Cayetano last week nung nangyari or after nangyari yun, sabi niya, hindi mo matawag na escape technically kasi hindi naman siya inaresto. Yeah. So, hindi escape. Pero ngayon nga, yung sabi nga ni Joey, lumabas doon sa findings,
escape ang ginamit na term. Yeah. Mm. And Chiki, ang nasabi pa ni Senator Robin Padilla, no, nakapanayam din siya ng media, bakit daw may pagtakas na ginawa itong si Senator Bato. Takas daw sa kidnapper, ang sabi ni Senator Robin dyan. And ang sinasabi din ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, hindi raw siya matatawag na pugante dahil wala naman daw tinatakasan na local charges. So yan yung so far nakuha natin sa side ni Senator Bato. And until sa session kanina, hindi rin natin nahagilap itong senador. Pwera na lamang kung sakali mo magkakaroon ng bilang ulit kung may isusulong na kudeta para palitan ang liderato. Yeah, kumbaga on standby lahat Chiki, sa posibleng change of leadership kasi nga very slim yung margin, 'di ba? Merrimon, that's like one vote away from another 12 versus 11. from another change Pero Merrimon, paki-describe dahil nakita namin kanina sa monitoring na business as usual. They were discussing bills and mga proposed measures, 'di ba? And even yung, for example, yung Magna Carta for Barangay Health Workers, nandoon, isinalang. Yung pagkilala sa ilang mga atleta natin, ginawa rin siya kanina. And ang isa sa inabangan lang natin, kasi nung pagsisimula ng sesyon, pagkatapos silang basahin yung journal, yung ibang mga panukalang ire-refer sa kanya-kanyang mga komite, nagkaroon ng suspension ng sesyon. Doon natin nakita nag-huddle itong mga senador. Doon wala tayong nakitang clear division na minority lang, majority lang. Kasi even si Senator Marcoleta, kausap niya noon si Senator Tito Soto, yung magkakapatid na Villar, nakikipagpulong din doon sa ilang mga miyembro ng minority. Pero later on, wala naman. Naging business as usual pa rin siya. Ang naging difference lang na nakita natin, instead of Senate President Alan Peter Cayetano, ang nasa rostrum na after the suspension was Senate President Pro Tempore Loren Legarda. And during that time, yun yung kasabay na ang palasyo naman, may ginagawa na ring briefing na piniplayback yung CCTV footage. Kaya kanina, ang nasabi sa atin ni SP, supposedly may briefing after ng session. Pero sa ngayon, bukas na lang daw gagawin yung briefing dito kay SP Cayetano. Yes, nung before naputol yung yung feed nyo at yung feed ng palasyo yung aming ine-ere, Merrimon, masabi ko lang na ang nasa mga podium ay puro kababaihan. Si Senator Loren Legarda ang nasa taas, tapos sa floor ay nandoon si Senator Pia at saka si Senator Risa discussing the Magna Carta for health centers ba? O basta yung Magna Carta para doon sa mga doon sa Health workers. Health workers sa mga barangay. So yan. Merrimon, baka lang may na-chika ka about sa impeachment naman. Baka may bago. Chiki, kanina, nung before magsimula yung session, sobrang saglit lang na nakausap ng media itong si SP Cayetano na pangungumusta. Nagkaroon na ba ng issuance ng writ of summons kasi ordered yan sa office. Yung Sergeant at Arms ang magsaserve dito and yung korte ang mag-i-issue ng writ of summons. Ito kasi yung isang crucial point sa pagbibilang ng kalendaryo. Once na ma-receive itong summons na inaasahan yung pagtugon ng panig ni VP Sara Duterte doon sa articles of impeachment, magbibilang tayo ngayon ng 10 days na non-extendable period, calendar days ito, para sa kanyang reply. After nun, kung sakali man, yung House prosecutors naman magpa-file din ng kanilang response sa loob naman ng 5 non-extendable days. Sa ngayon, wala pang nabibigay na timeline ang korte o ang Senado bilang impeachment court, pero ang sinasabi kasi dito ng liderato, sisisiguro daw nila or sisiguruhin nila na yung dalawang functions ng Senado bilang impeachment court pati bilang legislative body ay pareho mabibigyan ng sapat na oras at atensyon. Kaya ang sabi pa ni SP, kakausapin niya raw muna lahat ng mga miyembro ng Senado, minority and majority man daw yan, para makita nila yung pinaka-practical na target date na mabibigyang respeto rin yung oras ng House prosecutors, maging ibang logistics pa na kakailanganin. So far, wala pa tayong ibang confirmation sa paglakad nga nitong impeachment proceeding. Pero ang malinaw sa liderato, especially for the majority, pero ngayon senator judges na sila, susundin daw nila yung mandato nila, gagawin daw nila yung mandato nila, at yung asahan daw yung impartiality and neutrality mula sa mga senador na ito na affiliated kay VP Sara Duterte. Okay, with that, maraming salamat. Our mobile journalist, Merrimon Reyes, na nag-uulat po mula sa Senado. Ang beat na mukhang hindi natin bibitiwan. Hahawakan natin ang beat na yan dahil hindi lang yung mga investigasyon ngayon yung nangyayari. Change of leadership at saka syempre yung impeachment na maaari po mangyari before magsinide or at least sa mga susunod na mga linggo po. Mga kapatid, so hahawakan natin yung beat na yan. Talaga. Hawak mo rin ba? Oo. Hawak, okay.